Okay, magandang gabi po mga kapatid. Ang title po ay Panatag na Puso. At ang subtitle po natin is Pusong Hindi Hinahatulan. At ang ating pong key verse ay mababasa po natin sa unang Juan chapter 3 verse 21. Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Para po mas maintindihan ninyo, sana po ay i-take note nyo na lang itong mga Bible references po na to sa John chapter 14, 21 to 24, John chapter 15, verses 7 to 10, at yung pong ating key verse ay kinuha natin mula sa 1 John chapter 3, 18 to 24. Para po mas lalo natin maintindihan, punta na tayo sa background. Yung mga Bible references po ay sulat lahat yon ni John, ni Juan. Yung pong ating topic ay yung John chapter 14 at 15 ay mga huling turo o habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya patayin. So yung John chapter 14 at 15 ay sinulat ni Apostol Juan dahil narinig niya yung teachings ni Jesus Christ. Pero yung 1 John, yung mamaya, yung babasahin natin, si John na po mismo yung nagtuturo na isulat ni John, yung 1 John chapter 3 na binasa natin, yung ating key verse, ay bunga po siya ng mga turo ni Jesus Christ na isinulat naman po niya sa John chapter 14 at 15. Ang setting ng chapters 13 to 17 ay ang huling hapunan. At mga kapatid, dito sa huling hapunan dito din nagawa ni Jesus Christ yung paghuhugas niya ng paa ng kanyang mga alagad. O di ba napaka-significant nung na yon, yung event na yon? Ano ba yung mga turo ni Jesus Christ na dito natutunan ni John yung kanyang turo sa 1 John chapter 3 na binasa na doon natin kinuha yung ating key verse. Una, related po sa paghuhugas ni Jesus sa paa ng kanyang mga alagada, iniutos niya yung bagong utos. Ito po sabi, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong iniibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung tatanungin niyo, anong bago doon? Parang lagi namang iniutos yun ng Panginoon. Okay, pansinin niyo pag binalikan natin yung original na commandments, love your neighbor as you love yourself. Pero ito yung bagong utos ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Ibigin mo yung kapwa mo gaya ng pag-ibig ko. Mga kapatid, ano yung pag-ibig na meron si Jesus Christ? Yung handa siyang mamatay para sa mga minamahal niya. Ano pa po yung mga topics ni Jesus Christ na related dun sa pag-uusapan natin? Manampalataya daw sila na si Jesus ay galing sa Ama at ang mga salita na kanyang itinuro ay galing mismo sa Ama. Mga kapatid, ulitin ko, huling habilin to ni Jesus Christ. Malapit na siyang umuwi sa Panginoon. Gustong tiyakin ni Jesus Christ hanggang sa huling araw, kasi huling hapunan nga po yung setting natin Gustong tiyakin ni Jesus Christ na yung kanyang mga alagad ay talagang mga believers. Kaya sabi niya, manampalataya kayo na ako talaga ay galing sa Ama. At talagang pinipilit at sinisigurado ni Jesus Christ na paniniwalaan at pananampalatayanan ng mga alagad yung mga salitang itinuro niya. Kasi mga kapatid, imagine ninyo na kapag si Jesus Christ ay pinatay na, di ba magwawatak-watak sila? So ang magbubuklod ulit sa kanila, mga kapatid, para sila ay magsama-sama ulit, ay yung pananampalataya nila at paniniwala nila sa salita ni Jesus Christ. Kaya ibinili ni Jesus Christ na manampalataya sila kay Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang mga salita o ng kanyang mga gawa. So dalawa, mga kapatid. So gusto ni Jesus Christ tiyakin na sila ay nananampalataya kay Jesus Christ doon sa kanyang mga salita. Pero kung kung may trouble pa sa kanila na maniwala doon sa mga salita ni Jesus Christ, ay sabi niya, di manampalataya kayo sa pamamagitan ng mga ginawa ko. Basahin natin Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi na galing sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginawa ko. Verse 11, maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinabi ko, sa salita, maniwala man lang kayo dahil sa mga
ginawa ko. Okay, mga kapatid, kaya nga si Jesus Christ, the best role model. Hindi lang siya nag-preach by words. He preached through His works. Kung mananampalataya sila sa Kanya, ay gagawin rin nila ang mga ginawa ni Jesus Christ. Yan po yung sinabi sa John 14 verse 12. Kaya sabi niya, kung mananampalataya kayo sa akin, naku, yung mga ginawa ko, magagawa niyo din. Kaya mga kapatid, ang mga alagad ni Jesus Christ, eventually, naka-perform din sila ng mga miracles. Anong pang mahalagang turo ni Jesus Christ? Sabi niya, manalangin kayo sa pangalan ko at ito ay gagawin ng Panginoon sa kanila. Sabi sa John 14 verse 13. Sabi din ni Jesus Christ, at anumang hilingin nyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko na kanyang anak. Ano pang aral ni Jesus Christ na narinig ni John dun sa huling habilin niya na connected dun sa ating pag-uusapan? Ang sumusunod daw sa mga salita o mga turo ni Jesus ay umiibig sa Kanya at sila'y iibigin ng Ama. Okay, dahil marami ng bilin at marami ng iniuutos ang Panginoon. Ano nga yung iniutos niya? Magmahalan kayo. Ano yung pagbabasihan ng pagmamahal na yun? Gaya ng pagmamahal ni Jesus Christ. Ano pa? Manampalataya at manalangin. So, yun yung tatlong mahalagang iniutos ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, kapag sumunod kayo sa salita ko, yun ang totoong nagmamahal sa akin. Kaya sabi niya sa 14:21, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. Subtitle nga po natin ay, ang puso na hindi hinahatulan. Yun yung panatag na puso. So, bakit tayo nagkakaroon ng judgment at bakit tayo nagkakaroon ng condemnation and guilt sa puso natin? Kasi nga, ito po yung isa sa mga dahilan. Hindi tayo nakakasunod sa salita ng ating Panginoon. Isa pa sa mga aral ni Jesus Christ. Kung mananatili daw ang mga alagad sa salita ni Jesus, anuman ang hilingin nila ay gagawin sa kanila. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, mga kapatid, sa English ay, if you abide and my word abides in you. So, ibig sabihin ng abide, kaya nga po dun kinuha yung salitang abode, bahay. As in, yung salita ng Lord nananatili, as in namamahay na sa atin. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, hindi lang natin pinag-aaralan dahil ito ay atin ding binabasa, kundi ito ay ating isinasa pamuhay. Anong promise ng Panginoon? Ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Pagdating na dun sa 1 John chapter 3, ito na mga kapatid, ito na, si John na yung nagsasabi nito. Yung mga binasa natin ng mga nauna ay si Jesus Christ yung nagsasabi. Pero pagdating sa 1 John chapter 3 verse 18, ito ay mismo galing na kay John. Okay? Ito na yung mga bunga ng kanyang mga natutunan. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Itong pag-ibig sa kapwa ay bunga rin nung sinabi ni Jesus Christ, no? Na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko. So sabi dito ni John, mga anak ko, huwag kayong magmahal sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan daw po ng ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Okay, meron nang natutunan si John mula dun sa kanyang mga narinig kay Jesus Christ. Paano natin malalaman, mga kapatid, na tayo ay sumusunod talaga sa Panginoon? Okay, balikan natin yung mga teachings ni Jesus Christ. Isa-summarize natin. Number 1, kapag sumasampalataya tayo na si Jesus ay ang sinugo ng Diyos Ama. Mga kapatid, ito pa yung isang binanggit ni John na patunay na tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon, sa katotohanan, umiibig sa kapwa. Okay, basahin natin. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan. So, di ba? Kapag nagmamahal tayo sa kapwa, hindi sa pamamagitan ng salita, dun lang mapapatunayan daw na tayo ay mula sa katotohanan at nagkakaroon niya ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Tingnan niyo mga kapatid.
Ang pinag-uusapan dito ni John ay yung pagharap natin sa Diyos. Okay. Kapag do tayo ay humarap sa Diyos, no? Para mapatunayan natin na magkakaroon tayo ng kapanatagan, ibig sabihin para tayo magiging approved sa harap ng Panginoon, ay meron palang i-check ang Panginoon. Amen? Okay, una, pananampalataya. Okay, given na, sabi nga natin, lahat kami believer. Pero wait lang, may isa pang hahanapin pala ang Panginoon sa atin. Ano yun? Tayo ba ay nagmamahal sa kapwa natin? Yung pagmamahal na hindi sa salita lang. Okay, mga kapatid, para mas magkaroon kayo ng idea kung ano yung pinanggagalingan ni John. Okay, sabi niya rito, mga kapatid, verse 15, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Grabe, ang bigat ha. Mga kapatid, ulitin ko ha, kaya to nababanggit ni John kasi nga, tinuruan sila ni Jesus Christ. Yun yung mga binasa natin kanina. Okay? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi mananatili sa sino mang mamamatay tao. Grabe, ang bigat ha. Wala kang eternal life. Yun ang gusto niya sabihin. Kapag ikaw ay mamamatay tao. Sa ating standard, ang taong pumapatay ay yung talaga nakapatay. Pero wait lang, sa point of view ng Lord, kapag tayo ay nagagalit, mababaw po yung nagagalit, dapat napopuot, yun yung mas malalim. Sa paningin ng Lord, it is as equal as healing. Verse 16, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Ayan na nga po yung natutunan ni John kay Jesus Christ na mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko. Tingnan nyo, at nararapat din nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Kapatid balik tayo dun sa ating original na pinag-uusapan. Panatag na puso. Ibig sabihin, panatag ka sa harapan ng Panginoon. Approve ka sa harapan ng Panginoon. Paano tayo magkakaroon nun kapag yung puso natin ay hindi hinahatulan? Tingnan nyo pa mga kapatid, ito yung application ni John. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay, okay, sabihin na, ang ibig sabihin nito, medyo may LL ka. LL, nakakaluwag-luwag, no? Kung meron man sa atin na nakaka-LL, nasa mabuting pamumuhay, at nakita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan. Tingnan nyo, mga kapatid, ito yung question ni John na, mga kapatid, ulitin ko, ito ay bunga ng mga natutunan ni John kay Jesus Christ mismo. Masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga kapatid, na i-relate nyo na ba yung mga binasa natin kanina ng mga background at mga Bible references natin? Sabi ni Jesus Christ, mag-ibigan kayo para mapatunayan nyo na mga alagad ko kayo talaga. Di ba sabi ni Jesus Christ yun? Sabi niya, ibigin niyo yung kapwa nyo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At sabi niya, kung sino yung sumusunod dito sa mga inuutos ko sa inyo, sila yung namahalin ng Ama. So, sabi nga kaya ngayon ang stand ni John, so kapag daw tayo meron tayong kakayanan, pero yung mga tao, mga kapwa natin, nakikita natin, mga kapatid, ibig sabihin, nandyan lang yan sa tabi mo. Kasi nakikita mo eh. Amen? At kapatid mo pa. So, pag tinukoy sa Bible, mga kapatid, ay kapatid, it's either kapatid mo by blood or kapatid mo sa pananampalataya. Okay? Ay nakita mo nangangailangan, pero wala, di natin tinulungan. So, ang question sa atin ni John, ngayon, masasabi mo ba na nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Kaya sinabi niya yung sa verse 18, mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Tingnan niyo sa verse 19, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo ay nasa katotohanan at ito na yon, at magiging panatag ang ating kalooban sa harapan po nino, sa harapan ng Panginoon. Okay. So kapag humaharap tayo sa Lord, pwedeng sasabihin natin, ang hinahanap ng Lord, yung faith ko, yung pananampalataya ko. Pero mga kapatid,
merong ini-introduce sa atin si Juan. Anak, mga anak ha, tayo yung mga tinutukoy niya, mga anak, mga mananampalataya, kapag tayo ay haharap sa Panginoon, para maging panatag talaga at approve tayo sa harapan ng ating Panginoon, ito yung sabi niya, tayo ba ay nagmamahal sa kapwa natin? Okay, not just your faith, but our love for others. Amen? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Baka iniwan nyo na ako, ha? Baka iniwan niya ako. Hindi ko tuturo. Turo to ng ating Panginoon. So mga kapatid, yung turo ni John na pag-ibig sa kapwa ay hindi sa salita, kundi sa gawa. So mga kapatid, tandaan ninyo, ang pag-ibig ay hindi feelings, kundi action. Huwag mong sabihin na, hindi ko kasi feel yung kasi hindi ko talaga siya feel. Mga kapatid, ang pagmamahal is not by feelings. Maliwanag naman na binasa natin doon, di ba? It's by action. Pwede kang ngit-ngit sa kanya. Pwede talagang gusto mo siya kagatin, pero ayaw mo lang ipakita. Pwede yun. Pero iba yung ginagawa mo dun sa nararamdaman mo. You can hate someone, but you can do good things to them. At yun yung pag-ibig na hinahanap ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo ine-expect ni Lord na kailangan maramdaman mo, mahal mo yung kapwa mo. Hindi. Ang pag-ibig ay nasusukat sa pamamagitan ng ating mga actions. Okay? Yung pag-ibig. So, paano natin malalaman na tayo ay lumalakad sa katotohanan? At sabi nga doon, nagmamahalan ang magkakapatid sa Panginoon. Mapapatunayan nito na pag daw ganito ang ginagawa ng mga magkakapatiran, tayo mga kapatid, pag tayo nagmamahalan, mapapatunayan nito na tayo ay mga tagasunod ni Jesus Christ. Okay, basahin natin sa John 13:35. Sabi dito, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Okay, pwede nating gawin na para makita nila at mapatunayan natin sa kanila na tayo ay mga followers ni Jesus Christ, lagi tayong nag-church. Yehey! Ang mga babae, laging nakapalda. Yehey! Followers ni Jesus Christ. O ang mga lalaki ay dapat nakapolo at nakaslacks. Yehey! Mga followers ni Jesus Christ. Mga kapatid, walang tinuro si Jesus Christ na physical appearance ang magpapatunay na tayo ay followers ni Jesus Christ. Anong magpapatunay na tayo ay sumusunod sa Panginoon? If we love. Amen? Kahit napakaganda ng suot natin, kahit napakaganda ng music natin sa church, kahit talagang bongga yung mga decorations natin sa church, pero kung hindi tayo namumuhay ng may pag-ibig sa isa't isa, ay nako. Pwede nating madaya ang mga tao, pero sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Diyos, we cannot convince God that we are His followers. Why? Dahil hindi lang faith ang hinahanap ni Jesus Christ. Amen? Maliwanag ba mga kapatid? Hindi ako nagdadagdag ng message, hindi ako nagdadagdag ng verses. Hinahanap din sa atin ng Panginoon yung pag-ibig natin sa isa't isa. Mga kapatid, mabigat, di ba? Kasi, Lord, how can I love my neighbor like you? No? Kasi, Lord, ikaw lang ang makakagawa na mamatay para sa amin. Hindi ko po kayang ibigay at ialay ang aking buhay. Alam niyo mga kapatid, mga talinghaga naman ito. Hindi naman tayo sinasabi ng Panginoon na kailangan nating i-offer yung magpapako tayo sa krus. Nagawa na ni Jesus Christ. He did it perfectly. He did it His way. 'Di ba? Tayo hindi natin magagawa yun on our way, no? Walang my way. Talagang way lang ni Jesus Christ yung makakapag-save sa atin. Pero ito yung gusto sabihin ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan mamatay. Just give yourself. Amen. Just give yourself. Ibig sabihin, your good action, ano yung kaya nating gawin
para sa ating kapwa. Ulitin ko mga kapatid, kapag humaharap tayo sa Panginoon, ay merong humahatol sa atin. Ano yun? Yung una, yung puso natin. At ang humahatol sa atin ay ang Panginoon. So ano po ba ang resulta kapag lumalakad tayo sa katotohanan o kapag nasusunod natin yung mga utos at turo ni Jesus Christ? Okay, basahin natin. Idiretso natin yung turo na wait lang. Hindi ko pala napakita sa inyo. Yan. Ano ang resulta kapag lumalakad tayo sa katotohanan? O kapag, ang ibig sabihin po nun ay nasusunod natin yung mga utos at turo ni Jesus Christ. Okay, diretso na natin yung basa doon sa sulat ni John. Dito natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan. Okay? At magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Ano nga daw po? Kapag tayo ay nagmamahal sa kapwa, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Mga kapatid, tignan nyo, magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating mga puso sa harapan niya sa tuwing hahatulan tayo ng ating puso. Okay, magkadugtong po kasi yon mga kapatid. Ulitin ko basahin natin. Magkakaroon ng kapanatagan, dito po ako, magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Ito po yung kadugtong mga kapatid, sa tuwing hahatulan tayo ng ating puso. Okay, mga kapatid. Ito yung senaryo, kaya yung pagkakasulat ni John. Humaharap tayo sa Panginoon. Tayo mismo, mga kapatid, hinahatulan natin yung sarili natin. Pero, possible mga kapatid, na magkaroon tayo, maging acceptable tayo sa Panginoon. Kahit sa sarili natin, hinahatulan natin yung sarili natin. Okay, tayo mismo, ginajudge natin yung sarili natin. Hindi ako naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ako kasi kulang yung prayer life ko. Hindi kasi ako nakakasimba. Lagi akong absent. Okay, may hatol ka sa sarili mo. Pero, mga kapatid ninyo, kapag nagmamahal ka sa kapwa mo, kapag ikaw ay nagmamalasakit sa kapwa mo, habang hinahatulan mo yung sarili mo dahil sa mga iniquities mo, ang Panginoon, tanggap na tanggap tayo. Bakit? Okay, marami kang pagkukulang, pero nagmamatter sa Panginoon yung act of love na ginawa mo sa kapwa mo. Okay, para mas basahin pa natin mga kapatid sa mas mababaw na salin. Okay, tignan nyo sabi sa verse 19, sa ganitong paraan, mapapatunayan natin na tayo nasa katotohanan at magiging panatag ang ating kalooban sa kanyang harapan. Kahit inuusig man tayo ng ating konsensya. Okay, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa ating konsensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Tingnan nyo greater ang Lord kaysa dun sa ating mga conscience. Okay, isa-isa natin mga kapatid. Yung tinuturo sa atin ni John. Okay, yung puso natin ay maaaring panatag ang ating puso sa harap ng Diyos kahit hinahatulan tayo mismo ng ating mga puso. Bakit daw nagiging panatag tayo sa harapan ng Lord? Kasi naa-apply natin yung pag-ibig sa kapwa natin. Okay, marami kang pagkukulang. Hindi ka lagi nakakapag-pray kasi busy ka. Hindi ka nakakapag-aral ng salita ng Panginoon kasi talagang busy rin ako. And even yung mga gawain, mayroon tayong mga napapabayaan na gawain ng Panginoon, di natin nadadaluhan. Kaya pag humaharap tayo sa Panginoon, may guilt ka. Oh, naku, magpe-pray ako yung pinatayo, ang dami kong pagkukulang. Pero tingnan nyo sa Panginoon, kapag ang isang Kristiyano, mga kapatid, ay punong-puno, pwedeng kulang siya sa mga gawaing Kristiyano, pero kung siya ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanyang kapwa, no? Yes, hindi siya lagi nasa church, pero lagi siyang bukas sa pagtulong sa kanyang kapwa. Kasi may kakayanan siya at yung nakikita niya yung mga kapwa niya na mayroong mga pangangailangan at kung ano yung kaya niya ibigay, binibigay niya yung sarili niya. I mean, ang ibig sabihin nun ay binibigay niya yung kanyang maitutulong.
Okay, hindi man ikaw yung Kristiyanong perfect ang attendance sa church, hindi man ikaw yung Kristiyanong banghaba mag-pray, nag-pray na lang kapag pagkatapos hilik na ang kasunod. Pero kapag lumapit tayo sa Panginoon, nagiging panatag daw tayo sa harapan ng Diyos kahit inuusig tayo ng ating mga sarili. Anong ano yung yung ipinang tatapal ba or consolation ng ating Panginoon? Ano yung pakonsuelo ng Lord? Bakit nagiging panatag tayo sa harapan niya? Because we love our neighbor the way he wants us to do, mga kapatid. Minamahal natin yung kapwa natin sa paraan na gusto niya. So kahit marami kang pagkukulang, so possible, mga kapatid, na yung puso natin ay maaaring may guilt at bagabag sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon, pero ibig sabihin ng panatag ang puso natin sa harap ng Panginoon ay based ito sa nakikita ng Diyos sa puso natin. Pwedeng disapprove sa atin ng ating puso. Ikaw, guilty ka, pero approve sa Panginoon. Bakit? Kasi higit siya sa ating mga puso. Higit daw siya sa ating mga conscience. Dahil sabi dun sa binasa natin, nalalaman niya ang lahat ng bagay. Mga kapatid, meron ka bang mga lihim na ginagawa na kabutihan sa kapwa mo? I mean, hindi mo na i-post sa social media, pero meron kang ginagawang pagkakawang gawa sa mga tao. Maybe you are not the best Christian in your church. Amen? Merong mga tao na ang galing sa church, ang galing magpakanta, ang galing mag-preach, pero kung walang action, amen, kung hindi niya na ipamumuhay sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Yes, ang galing natin sa church, pero wala tayong self-sacrifice for others. Pwedeng sa tingin mo, approve ka sa Panginoon pag lumapit ka, pero mga kapatid, possible na hindi rin tayo approve sa harapan ng Panginoon. Or the other way around, pwedeng nagigilty ka dahil marami kang pagkukulang sa gawain ng Panginoon, pero pagharap mo sa Panginoon, anak, hindi, tuwang-tuwa nga ako sa'yo. Kasi nakikita ko ang lahat ng bagay. Ang ganda doon sa binasa natin, sa ASND, higit siya sa ating konsensya. Ulitin natin, yung judgment mo sa puso mo, hindi yun ang judgment ng Panginoon sa'yo. We can judge, we can condemn our hearts, pero ang Panginoon, meron siyang hinahanap sa atin. Ano yung nga yun? Una, yung faith. Pangalawa, yung pag-ibig natin sa kapwa. Ano yung pag-ibig sa kapwa na hinahanap ng Panginoon? Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Amen? Lagi ko itong sinasabi, mga kapatid, ang pag-attend natin sa church, napakadaling magpakabait. Amen? Di ba? Kasi nasa loob tayo ng church. Lagi nyo itong naririnig sa akin, lalo na sa church po namin, naririnig nila to. The real Christian life is not inside the church, but outside the church. The real Christian life is who we are inside our family, inside our homes. The real Christian life is who we are in our workplace, in our school, in our community. Ulitin ko, ang ganda nung sinabi, kahit minsan nakokonsensya ka, pero pwede kang maging panatag sa Panginoon. Bakit? Kasi ang hinahanap at tinitingnan din sa atin ng Panginoon ay kung paano natin itinitreat ang ating mga kapwa. Kaya mas mahalaga ang nakikita ng Diyos kaysa yung nararamdaman natin about ourselves. So ano po ba talaga ang mayroon sa taong panatag ang puso sa harapan ng Diyos? So ano ba talaga ang meron sa taong ito, mga kapatid? Una, siya ay may tunay na pananampalataya kay Jesus. Amen? Maliwanag na hinahanap yan. At nananatili at sinusunod ang salita ng Diyos sa Kanya. At ito ang outcome ng pananampalataya niya kay Jesus at pagsunod niya sa salita ng Diyos. Ano yun? Umiibig sa kanyang kapwa. Mga kapatid, ito yung
outcome at output dapat ng ating pananampalataya at yung pananatili ng salita ng Diyos natin. Okay, sasabihin natin, I'm a believer of Jesus Christ. His word remains in me. Okay, ito yung pinaka-output na hanapin sa atin. Okay, believer pala kita. Uy, ikaw pala ay, ang salita ko pala ay nananatili sa'yo. Okay. Ito na yung pinaka, tawag dito tayo susukatin. Kung tunay tayo nananampalataya at sumusunod sa salita ng Panginoon. Okay, do you love your neighbor the way I love you? Hala, pagdating na doon, di ba basta believer mo ako, Jesus? Okay. At saka po, nananatili po yung salita niya sa akin. Lagi po ako nagbabasa ng Bible. Okay. Very good. Okay. Do you love your neighbor the way I love you? Hindi, Lord, believer mo ako. Di ba? Mga kapatid, ulitin ko, nagiging panatag tayo sa harapan ng Panginoon kapag nandito tong pangatlo na tinukoy natin, yung pag-ibig natin sa kapwa. Okay, ulitin ko, ito yung example ni John. May kakayanan ka, pero nakikita mo yung kapwa mo na may pangangailangan, pero wala tayong ginawa. Amen? Kapag ganun tayo, kahit tayo ay talagang nakakapag-tongues ng 36 na tongues, at yun yung sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, sa 1 John chapter 13. Sabi niya, mabanggit ko man ang mga salita ng mga anghel, pero kung wala akong pagmamahal, wala akong kwenta. Amen? So, ang pag-ibig, mga kapatid, natin sa kapwa natin, nagmamatter to sa Panginoon. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung pag-attend natin sa church. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yung ating fellowship, yung ating mga ministry sa loob ng church. Mga kapatid, since sa pinag-uusapan natin ay panalangin at paglapit natin sa Panginoon, magandang maalala natin na may napakahalaga pang aspeto ng buhay pananampalataya ang tinitingnan sa atin ng Panginoon. Paano tayo umibig sa ating kapwa. Okay? So ano po ang pinaka-benefit ng taong panatag ang puso sa harapan ng Panginoon? Yan, babasahin na natin yung ating last verse sa 1 John chapter 3, verse 22. Okay, diretsuhin natin, napakasabi nyo, putol-putol eh. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig na ating budi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang kalooban. Ito yung benefit, mga kapatid. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Sino niyo, mga kapatid, hindi ako magdadagdag. Hindi ako lumalabas mula dun sa ating topic. Ito ang Kanyang utos. Ulitin ko bago natin basahin ulit, tinatanggap daw nung isang taong panatag ang kanyang kalooban sa Diyos, tinatanggap niya ang anumang kanyang hilingin sa Kanya. Bakit? Bakit niya tinatanggap? Kasi nga, sinusunod niya ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. So ngayon, ano yung utos na nasunod? Ito ang kanyang utos. Mga kapatid, i-screenshot nyo na. Ito yung kanyang utos. Sumampalataya kayo sa kanyang anak na si Jesus. Check. Marami nga sa atin, believers. At pangalawa, at magmahalan kayo gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Amen? Hindi lang po ang tinitingnan ni Lord ay yung faith natin. Ang tinitingnan pa, asa na yung output, asa na yung outcome ng iyong pananampalataya at pagsunod sa aking salita. Nagmamahal ba kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo? Amen? So mga kapatid, ano ang pinaka-benefit ng isang taong panatag ang puso sa harapan ng Diyos? Answered prayers. Okay, bakit natin ito pinag-uusapan? Maybe mga kapatid, maybe we are praying for something, no? At matagal na natin pinagpe-pray. What if mga kapatid lang, pwedeng isolated ito sa mga cases natin, no? Maybe unique ito
At naniniwala ako, tayo na 22 na nandito po sa online prayer meeting natin, naniniwala ako, maybe ilan sa atin, ito yung hinahanap sa iyo ng Panginoon. Maybe you are praying so hard, but you are not yet loving so hard the way Jesus wants you to love. Amen? Ano ulit ang benefit? Kapag panatag ang kalooban natin sa Panginoon, kahit po mga kapatid, kahit meron kang guilt, kahit meron kang mga pagkukulang, pero kung makikita pala ng Panginoon sa atin yung pananampalataya at pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, ay nako, walang palya, sabi ng Panginoon, matatanggap natin ang ating mga ipinagpe-pray.